Update po tayo sa magiging sistema ng pagpapatupad ng service contracting program sa PUVs. Kausapin po natin si LTFRB Board Member Attorney Greg Pua. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa inyo. Sir, pa-explain lamang yung magiging sistema at panuntunan po sa service contracting program na ito. Opo, alinsunod nga po sa utos po ng ating Pangulo na tulungan ng ating mga kasamahan sa transportasyon at ating mga commuter. Sa utos po ni Secretary Banoy Lopez po, magpapatupad po starting April 15 ng service contracting, net service contracting po ito kung saan babayaran po ng gobyerno ang per kilometrong tatakbuhin ng mga public utility vehicles na kasama po rito. In exchange naman po, sila po ay magmimigay naman po ng 20% discount sa mga pasahero po natin. Ang monitoring po natin dito ay meron po tayong GPS monitoring at meron din po tayo dun pa sa mga public utility vehicles naman na mahihirapan na maglagay ng GPS, tinitignan po natin ang manual monitoring. Okay, paano po yung manual monitoring, sir? Kasi yun nga yung sinasabi po ng ilang mga grupo po ng mga jeepney drivers. Kung ito ay pang araw-araw nilang gagawin sa loob po ng 3 buwan, ano ang magiging monitoring talaga para maipatupad po ito? Yung po yung challenge dito, Ma'am Connie, kasi kailangan po namin maglagay ng LTFRB personnel sa bawat end-to-end ng mga ruta po kung saan i-check po nila yung may pipirmahan po yung ating mga personnel sa dulo sa point A to point B. Ito po, ginawa na rin naman po ito dati pero naging problema po dito, mas tumatagal po ang payment kasi syempre may mga discrepancy. Pangalawa po, meron pong mga korupsyon na maaring mangyari. Kaya as much as possible, iniiwasan po sana namin ang manual monitoring and we encourage our public utility operators na gumamit po ng GPS. Yung kanila naman pong problema na mataas daw po ang sinisingil ng mga GPS provider, kinausap na po natin ang mga GPS provider kahapon at sinasabi po natin ay dapat maximum of 500 pesos per month lang ang kanilang singilin. Wala naman pong umalma at yun po ay sana'y gagawin po nila. Pero attorney, paglilinaw lang ito pong 500 pesos na rental sa GPS per month ay manggagaling at nakapaloob na daw ito dun sa 800 million na budget para sa kanila. Hindi naman ito manggagaling dun sa mga operators po ba? Sa operators po ito manggagaling kasi po, sila po ang gagamit po nito, Ma'am Connie. Yung mga public utility, traditional po kasi yan, wala po yan. Pero yung mga modern jeeps and mga buses, meron na pong mga GPS po yan. Sa traditional po, doon sa previous service contracting, yung mga operators din po ang nagpapakabit po ng kanilang mga GPS. Naku, iba ho ang nai-announce kanina sa radyo Pero anyway, yung mga kailangan po na mga requirements ba para maging parte po sila ng mga programa po na ito, ng service contracting program, meron po ba kayong mga listahan para sino yung mga pwede mag-qualify? Opo. Unang-una po, ilalabas po namin yung mga ruta kasi ang tinitignan po natin dito ay yung mga ruta na mag-feed po sa ating mga mass transit like LRT, MRT, and busway. So, doon sa mga operators na nandun naman po sa mga rutang ito, ang requirements lang po dito ay currently registered at sana po ay may GPS na rin po para mas mapabilis ang kanilang pagsisimula. Okay, sabi po ng transport group na Piston, hindi raw sila nakonsulta sa ipapatupad na service contracting program. Ano ho ang inyong reaksyon at balak pa ho ba ninyo magpatawag ng iba pang mga meeting para ho sila ay makapagbigay ng opinyon? Ito po ay amin naman pong tinatanong ang bawat mga operators kung ano po ang kanilang mga kinakailangan na tulong para po maibigay ng gobyerno. Yung service contracting naman po ito, this is not the first time po nagagawin po ang service contracting. As early as 2020, nagkaroon na po tayo ng service contracting. At yung net service contracting po, in-implement po yan noong 2023, 2024. Ang kaibahan lang po ngayon, doon sa net service contracting ay meron pong 20% discount na dapat pong ibigay sa ating mga pasahero para maramdaman po naman nila yung benepisyo po ng tulong na binibigay ng gobyerno.
Alright, marami po salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat po, Ma'am Connie. Yan po naman si LTFRB Board Member Attorney Greg Pua.